Hi mga besh ko, hi mga kapako crafter. So yun, so for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano ko nagawa itong ipit na to. Nakalimutan ko yung tawag dito mga besh ko, pero pag nakita ko ulit to, mga besh ko is ilalagay ko na lang po dito sa video na ito. So yung mga besh ko, ituturo ko sa inyo kung paano nagawa itong ipit na to at talagang tamang proseso ko kung paano siya nagawa mga besh ko. Siyempre kailangan natin ng mga gamit yan mga besh ko, at meron tayong 4cm na ribbon mga besh ko. At nakikita nyo kailangan natin ng lighter at kunding jam. So yung mga besh ko, nakikita nyo kung paano ko siya ginagawa mga besh ko. Kailangan natin i-fold tong ating ribbon sa dalawa. Ayun mga besh ko, ganyan yung pagka-fold niya mga besh ko. At kailangan natin na tiga-anim na petals dito mga besh ko. Yes, tiga-anim po bawat sa round po ng unang-una dito sa video, yung sa round ng flowers is 6 pieces siya ang kailangan niya. So yun mga besh ko, hinahinay lang tayo sa paggamit ng lighter dahil sobrang nakakapasok siya. Nakakapasok. Ano yung papasukin mo? Nakakapasok pala. Yan, mali yung pinapasok kasi. So yung mga besh ko yan, nakakapasok kasi yung lighter kapag nadidikit sa ating mga balat mga besh ko. Dahan-dahan lang tayo sa paggamit ng mga lighter mga bakla para hindi naman tayo kawawa. So yung mga besh ko, habang gumagawa ko ng napakaraming petals yan, siguro 6, 12, 18 siguro na petals ang kailangan natin mga besh ko dito. So nakikita nyo naman kung paano yung process ko na pagtupi ng flowers ng ribbon para ng ribbon. Ayun mga bakla, nagkamali na naman ayun, nakikita nyo na marami yung ginawa ko. Siguro nasa 18 pieces na mga bakla kasi yung round ng flower is 6 pieces, then ang kailangan sa bawat gilid is 6 pieces din, and then sa kabilang gilid is 6 pieces din mga bakla. Ayan, kailangan natin siya itupi mga bakla dito ha, kasi gagawin natin siya na maliit na petals mga bakla. Ayan, makikita nyo din sa ating video kung paano ginagawa yung pagka-petals ng mga bakla. Yan, lahat ng natira po is igaganyan natin, and then yung iba po is gagawin natin yung pa-flowers mga bakla. Makikita nyo dyan sa video kung paano yung pagkagawa ko ng petals. Ayan mga bakla, itinutupi ko siya, and then nilalighter ko siya. Kakasabi ko nga lang po, hinahinay lang po sa paggamit ng lighter dahil nga mahirap po na mapasok ang kamay. So ayan yung sa tinuturo ko po, tinuturo ko doon sa video is yung bilog na yan. Ayan ang gagawin natin mga bakla. Kailangan po natin ng sinulid yan para mas maayos at ma-fix natin ng maayos yung pagka-flowers niya. So yan, tatahiin lang natin yung ating petals at gagawin ganyan. Makikita nyo sa ating video kung paano ko siya tinatahi. 6 pieces ang kailangan yan mga bakla. And then kailangan matibay yung pagkatahi niya. Dapat sa round ng flowers, itatahiin nyo ulit sa mga bakla para hindi madaling masira mga bakla. So nakikita nyo sa video, binilisan ko na dahil napakahaba na ito at napakatagal. Then 6 pieces ang kailangan natin yan. Hihilahin natin siya na para hanggang sa matupi siya. Makikita nyo sa ating video mga bakla kung paano ko yung pagkahila niya sa kanya. So ayan, nakikita nyo na finifix ko yung ipit niya mga bakla dahil nga hindi siya dapat mapigtal agad. Ayan, bawat flowers po o petals minapasukan ko ulit ng sinulit yan mga bakla paikot. And then tsaka ko papasukan sa pinakagitna para ma-sealed at malak na mga beshi ko. So yung mga besh ko, nakikita nyo, tinatahi ko talaga siya ng maigi para hindi po siya agad magkalas na at masira agad mga bakla kasi kailangan bawat petals po ay masinulidan. So yung makikita nyo sa ating video na binilisan ko na siya kasi sobrang haba na to, pero bawat layer po ng flowers ay inikutan ko po ng tahi para hindi na po bumuka siya ng maigi. Makikita nyo rin dyan sa video na yan na tinatahi ko talaga ng napakasolid yan para hindi mapigtal agad. So ayan, nakita nyo, nilalak ko na siya at ianong ko siya ng lighter dyan mga besh ko. Ayan po. So ayan, nagawa ko na siya at tuturo ko na sa inyo kung paano ko ididikit isa-isa yan. Pero gagawa muna tayo ng napakaraming ganyan. Napakaraming ganyan mga bakla. Siguro mga 6 dosing ganyan kasi 18 pieces na petals yung nagawa natin kanina. Yung 6 tinahinan natin. And then ayan yung ating centerpiece ng flowers mga bakla. So ayun mga bakla, didikitan ko yan isa-isa. Tatlo-tatlo muna. Mag-start tayo doon sa pinakagitna. Kita muna tayo mga beshi ko kasi kailangan meron tayong susundan kung saan yung gigitna dyan mga beshi ko. Depende naman sa inyo kung anong klaseng flowers ang gusto nyo gawin dito. Pero ito yung ginagawa kong flowers mga bakla. Kapag kinuuna ko talaga yung pinakagitna para masundan siya ng napag-generate. Nakikita nyo sa video yung kulay white. Ayan, para makita nyo yung pagkasunod niya. So yan, bibilisan ko lang muna to para hindi tayo napakahaba. Makikita nyo pa rin naman yung pagkasunod-sunod siya. So yan mga adik kumima, ganyan ang itsura niya kapag nagawa nyo siya sa unang layer at ito yung pangalawang layer na gagawin natin at bibilis ako na lang talaga dito mga adik kumima. At ito na siya kapag nagawa na natin ng buo siya mga adik kumima. So yun mga adik kumima, kailangan nyo siya i-press kasi nga para dumigit yung stick glue sa kanyang petals mga adik kumima. So yung mga adik kumima, lalagay natin yung ating centerpiece dyan mga adik kumima. Siyempre para mas gumanda yung ating design ng panalin ng ating ipit para yan, paglalagyan natin ng magandang centerpiece dito mga adik kumima. Dahan-dahan na sa paglagay dyan mga kumima dahil may init talaga yung ng lugan bakla. So ilalagyan din natin yan din sa likod. Tanggalin lang muna natin yung mga excess na mga pandikit po sa ating flowers mga adik kumima. So yun mga adik kumima, ilalagyan na natin yung ipit. Bago ilagyan muna natin
siya ng 4cm na tali. Tatakpan muna natin siya dyan mga ate kumima para hindi naman po makita ang dugyot ng ating flowers na ito mga ate kumima. So ilalagyan natin siya ng ipit para matawag talaga siyang ipit. Parang pa-crocodile talaga yung style ng ating ipit mga ate kumima. Ito na nga, ayan po, naglalagay na tayo ng ipit at napaso pa nga ako dito mga ate kumima. Kaya hinay-hinay lang po sa paggamit ng glue gun mga ate kumima para hindi naman tayo mapasok. Naku po. At syempre mga ate kumima, ayusin natin ng maigi ang bawat gilid po. Kailangan na pulido talaga at fix na fix siya mga ate kumima. Napaka-important po kasi kapag nagagawa tayo ng ganitong mga bagay, kailangan maayos at malinis mga ate kumima. So nakita nyo naman lahat yan ko talaga, inayos ko talaga at finix ko talaga, tinanggal ko ang mga bulmol. And then yung mga, ayan, nakita nyo, ayan po yung itsura ng aking nagawang ipit. Panoodin yung mga ate kumima. I'm on the floor, I love to dance, so give me more, till I can't stand. Get on the floor, like it's your last chance. If you want more, then here I am. So just remember to fly, hands up and touch the sky. I'm on the floor, I love to dance, so give me more, till I can't stand. Get on the floor, like it's your last chance. If you want more.